The all-devouring whale, homecoming. Like and subscribe, baka naman. Kinaumagahan, 3 na lang ang natitirang miyembro ng pavilion. Malungkot si Gulingling sa sinapit nila. Sa pagkamatay ng kanilang master, si Duan sana ang susunod na master, pero umatras na siya sa tungkulin. Kailangan nilang pumili ng bagong pinuno, at may naisip si Kai, akala ni Liu Fengmang siya ang tinutukoy, pero si Guling pala. Nag-aalangan si Guling dahil pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Pero dahil suportado siya ng lahat, tinanggap niya pansamantala ang posisyon. Inilagay ang larawan ni Hu sa ilalim ng master flag, at tinanong siya agad kung ano ang susunod na plano. Bago pa siya makapagsalita, nagmungkahi si Liu Fengmang na manghuli ulit ng espiritong alaga, pero agad din siyang humingi ng paumanhin, hindi na siya ang master. Sumang-ayon si Guling, dahil halos naubos ang mga espiritong alaga sa nakaraang pag-atake. Naglabas siya ng mapa, pero halos lahat ng magandang lugar ay okupado na. Biglang sinabi ni Liu Fengmang na may alam siyang lihim na tirahan. Sinundan siya ng grupo, pero laking gulat nila nang madatnan nilang pan ng tao ang lugar. Nilinaw ni Liu Fengmang na hindi yun ang sinasabi niya. Dinala niya sila sa gilid ng bangin at tumalon, nagulat ang lahat pero ligtas siya. Guling mamat siya ng cactus vines para maibaba sila, at ipinakita ang isang lihim na kuweba. Dito raw makikita ang isang Lord Class na espiritong alaga. Nagulinglat si Sesno nang marinig ang Lord Class pet, kaya ipinaliwanag ni Liu Fengmang, ito ay tawag sa mga alagang may likas na lakas. Mas agresibo at mas bihira sila. Biglang napansin ni Yu ang isang naglalagablab na hayop, isang three-tailed firefox, na ibig sabihin ay mayroon itong master na malapit lang. Nagbabala si Liu Fengmang, may ibang tao sa kuweba. At hindi pa man sila nakakilos, inatake na siya mula sa likod. Hindi siya tinamaan, pero sinabi ng kalaban na sakop niya ang lugar at pinapaalis sila. Tinakat niya ang grupo para makuha ang Lord Class pet. Tinawanan lang siya ni Liu Fengmang. Wala silang alaga sa ngayon, pero nagkunwaring uhaw sa laban ng grupo. Umalis ang kalaban. Maya-maya, naramdaman ni Liu Fengmang na paparating na ang Lord Class pet. Bigla na lang sumugod si Su at ang Firetails papunta rito. Habang sinusundan nila, nagbabala si Liu Fengmang, mature stage na ito, kaya may kakaibang abilidad. Sinugod ng Firetails ang panda, pero bigla itong nagpaputok ng laser mula sa sungay. Tinamaan si Su at biglang nawala ang kulay sa kanyang katawan. Nang muling umatake ang panda, si Liu Fengmang naman ang tinamaan, nagkaroon siya ng mga purple patches. Nag-alala si Liu Fengmang at pinatawag si Teddy Dog para gamitin ang i-detox skill. Wala namang nakitang mali si Teddy Dog, pero ginawa pa rin niya. Walang epekto ang detox, kaya nainis si Liu Fengmang. Isa pang laser ang pinakawalan ng panda, pero nang suriin nila ang Firetails, napansin nilang parang pintura lang ang pinsala. Na-realize ni Liu Fengmang, hindi totoong pinsala, kundi ilusyon. Ang panda ay guling magamit ng kulay para mandaya sa kalaban. Dahil dito, mas mahirap ito kalabanin. Inutos ni Su sa Firetails na umiwas sa mga atake. Ginawang invisible ng panda ang kawayan kaya hindi ito nakita ng Firetails, tinamaan ito. Nag-alala si Su kaya humingi siya ng tulong kay Liu Fengmang kapalit ng patas na hatian. Hindi tiwala si Liu Fengmang, pero pumayag na rin. Pinatawag niya si Teddy Dog para umihi sa panda, pero nalinlang sila, ilusyon lang pala ito. Ang tunay na panda ay biglang umatake sa cactus. Nagpakawala ito ng nakakasilaw na liwanag at bigla na lang nawala. Muling naging alerto sina Liu Fengmang at Su. Nang makakita ang Firetails ng guling magalaw, agad itong umatake, pero bitag pala yun. Mula sa kisame, bumagsak ang panda at inatake sila. Ginamit nito ang ultimate skill, binago ang lahat ng kulay sa paligid para lituhin ang utak nila. At habang sabog ang isip nila, tuloy-tuloy ang atake ng panda. Habang gulinglo ang lahat, si Teddy Dog ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Dahil sa kapangyarihan ng panda na nagpapalit ng kulay, nagiging disoriented ang sinumang humahabol. Pero si Teddy Dog, na bulag sa kulay, ay hindi apektado. Para sa kanya, parang nagkakagulinglo lang sina Liu Fengmang at Su. Hindi na siya makatiis na panoorin ang master na natatalo, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at tinapak sa ulo ang panda mula sa likuran. Nang bumagsak ito, iniihiya niya ito.
Nagulinlat si Liu Fengmang sa bilis ng pangyayari, pero natuwa rin nakuha na nila ang Lord Class Pet. Subalit biglang inagaw ni Su ang panda at tumakbo. Sinundan siya ng grupo, pero inilabas niya ang alagang dandelion at lumipad palayo. Walang paraan para habulin siya. Dismayado ang lahat, sayang ang effort, at baka hindi na nila muling matagpuan ang ibang Lord Class Pet. Kaya minungkahi ni Liu Fengmang na pumunta na lang sila sa palengke bukas para maghanap ng bagong alaga. Kinagabihan, dinala ni Su ang panda sa East Sec Temple. Nagulinlat si Yu nang makita ang Lord Class Pet, hindi niya inasahang kayang hulihin ni Su ito mag-isa. Pero hindi nagpunta si Su para sa papuri. Gulingsto lang niyang tuparin ni Yu ang kasunduan, ibalik ang kanyang alagang Ice Tails. Habang kausap si Yu, hindi napansin ni Su na may kakaibang guling malo sa kanyang anino. Ipinatawag ni Yu ang kanyang mga tauhan para ilabas ang alaga ni Su. Sa halip, tinangka nilang kunin ang Fire Tails. Ipinakita ni Yu ang tunay na motibo, hindi talaga niya balak ibalik ang alaga ni Su. Lumaban si Su gamit ang Fire Tails, pero inilabas ni Yu ang kanyang alaga, isang higanteng halimaw mula sa anino ni Su na agad siyang tinamba. Kinabukasan, nagpunta sa bayan sina Liu Fengmang para bumili ng alaga. Habang nag-iikot si Liu Fengmang, napansin ng grupo ang wanted poster ni Liu Fengmang. Piniling manahimik muna si Guling at obserbahan si Liu Fengmang, baka hindi pa naman siya ganoon kapanganib. Bumalik si Liu Fengmang at tinanong kung may problema. Tumanggi ang grupo at nagpatuloy sila sa pagbili ng spiritual pet. Pero kulang sila sa pera, kaya nagtungo muna sila sa bangko. Laking gulinlat ni Liu Fengmang nang malaman na wala na ang laman ng account nila, na withdraw lahat kamakailan. Naiyak si Guling, pero naalala ni Liu Fengmang na siya pala ang nag-withdraw noon. Mabuti na lang at may natira pa siyang pera. Sa palengke, na-inlove si Guling sa isang scent keeper, pero sobra ang presyo. Kaya tumawad si Yu, tinawag pang pangit at walang silbi ang alaga ng tindero para mapababa ang presyo. Nagtaguling GMP siya, kahit medyo nasaktan ang ego ng tindero. Nang makita ito ni Shi, humingi rin siya ng tulong kay Guling para makakuha ng alaga. Sa wakas, nagkaroon na ng alaga sina Shi at Guling. Pero si Yu ay wala pang napipili, kaya nagpatuloy sila sa pag-iikot. Biglang may nag-alok kay Yu ng bagong spiritual pet, ang panda na ninakaw sa kanila kahapon. Kilala ng lahat ang panda, at hinarap nila ang tindera. Alam niyang ninakaw ito, pero kampante siya dahil miyembro siya ng East Sec. Sinasabi niyang hindi sila pwedeng umatake sa publiko dahil bawal yun sa mga patakaran. Walang bawal sa paggamit ng spiritual pet na wala pang master. Kaya nilapitan ni Shi ang panda, binigyan ito ng ideya, at kunwaring pinatakas ito. Nataranta ang tindero, binuksan ang hawla para habulin ito, pero ilusyon lang pala. Nasa loob pa rin ng panda, at galit ito. Isang suntok ang ibinigay sa tindero. Nag-aalala si Liu Fengmang na baka may masaktan, pero pinakalma siya ni Yu. Lumapit siya sa panda at ikinwento kung paanong bumagsak ang kanyang sekta, at wala siyang nagawa noon. Hiniling niyang maging alaga niya ito. Naantig ang panda sa kanyang kwento, kaya pumayag itong makipag-bond kay Yu. Ipinaliwanag ni Guling kung paano isagawa ang ritual. Nang matapos ito, opisyal ng alaga ni Yu ang Lord Class Pet. Masaya si Liu Fengmang para sa kanya, pero napansin niya ang mga elemental tails na nakakulong sa tindahan. Ayon sa kanyang alaala, mahal ni Su ang mga ito, imposibleng ibenta niya ang mga ito ng kusa. Tinanong niya ang mga spiritual, at kinumpirma nilang bihag si Su. Gulingstang iligtas siya ni Liu Fengmang, pero napakalakas ng Yesek. Gayunpaman, may plano si Liu Fengmang. Bago siya mamatay noon, nagtago siya ng upgrade pill sa ilalim ng puno. Sa tulong ng mga yon, may pag-asa silang palakasin ang kanilang mga alaga at labanan ang Yesek. Papitik na rin po muna Lods ng like at subscribe ko dyan, salamat.